Magsiluhod po tayong lahat bilang paggalang sa ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang kagalakan, siya ang kalakasan. Tunay na ang kaliwanagan, dulot kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano ka nga ba makalalaban sa iyong lumbay kung ang damdamin mo'y maghahari ay katauhan? Paano ka nga ba makakawala sa iyong kagulumihanan kung ang paghahariin mo'y iyong kaisipan? Kaya't may Diyos Espiritong Banal upang anuman ang nasa katauhan, tuwirang patutuhanan ng amang siya'y buhay, pinaparamang kagulumihanan, ang lumbay ay pinapatay. Binubuhay ang pagmamahal, ang kagalakan ng nararamdaman. Kaya't halina mga minamahal ko, huwag kayong pagupo sa inyong sariling damdamin at kaisipan, kundi ang paghahari ng amang siyang pangunahin at ang lahat ay kaya niyang ibigay. Kung paano kanya aliwin siyang nakababatid na tuwiran, kung paano kanya palalakasin, tunay na siya ay magpapatupad, at ito'y kaya niyang bigay kaninuman. Kaya't halina, halina, kayo ba'y naninimdim? Amay, damhin. Kayo ba'y nagugulumihanan? Amay, isipin. Kayo ba'y nanghihina? Ama ang tanggapin. Pagharian, kayong tuwiran. Walang taong di nanimdim, walang taong di malulumbay. Walang taong hindi nag-isip man lamang, lalo tigit, kung ang pagmamahal sa pamilya ay naroroon, nananabik at kinasasabikan ang minamahal. Sa gayon, magbibilang tao at magpapaging dapat na maging tao ka, yan nga ang pananamantala ng kalaban. Sapagkat doon niya sinasamantala ang tao kung saan siya mahina. Kaya't kung saan kayo mahina, ibigay niyo sa Ama nang kayo'y palakasin. Kung saan kayo ginugupo, doon kayo magsumakit, magsumikap, makaahon. Sapagkat ang Ama ay hindi magpapagupo ng sinuman, hindi magpapatitag ng panandalian lang, kundi buong buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, sa kanyang tibay, kaya't inyong damhin ng kalooban nyo'y tumatagman din. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kung minsan may pinapahintulot siyang maganap upang pagnilayan ganap kung ano ang kanyang magagawa at kung ano ang kanyang nagawa sa buhay ng kanyang mga anak na nilikha. At kapag napagtanto, masasabing, Diyos ko, tunay kang mahiwaga. Diyos ko, tunay kang mahimala. Diyos ko, sa pagkilos mo, di ka man nakikita, buhay kang nadarama, buhay kang nakikilala. Diyos ko, kung wala ka, paano na ako? Diyos ko, paano na kung ako ay di mo nilingap? Sino ang tunay na lilingap sa akin? Yan ang masasambit nyo kapag
nakawala kayo, nakalaya kayo sa damdamin niyong tao. Lagi niyong tatandaan, lingkod, hindi lingkod, may matang lumuluha. Sapagkat tao ka, buhay ka, may luha ang iyong mga mata, na kumisay pinaaagos ng Ama sa iyong mukha. Hindi para ikay igupo niya sa lumbay, igupo niya sa pagdaramdam, kundi kung magkamisan para makalaya ang damdamin mo, makawala ang damdamin mo, at magluwag ang kalooban mo. Gayon nga ang Ama kung kumilos sa mga anak niya. Kaya't halina mga minamahal ko, ilagak niyong lahat sa Kanya ang inyong damdamin at ipagkatiwala niyo sa Kanya ang buhay na Kanyang pahiram. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, pag nilayan ninyong ganap ang Kanyang mga salita. Mula sa Eklesiastiko. Huwag kang gumawa ng masama at walang masamang sasapit sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan, magbago ka sa unang parusa pa lamang. Huwag mong sabihing pahalaga ng Panginoon ang aking pagsuyo at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa Kanya. Huwag kang manghihinayang manalangin o manghinawang manalangin at huwag mong kaliligtaan ang pagkakawang gawa. Ni huwag mong pagtatawanan ang mga kasawian. Ang Panginoon ang nagpahintulot na siya'y mabigo, ang siya ring magkakaloob sa Kanya ng tagumpay. Huwag kang maghanap ng kasinungalingan na maiparatang sa mga kaibigan. Huwag kang magsisinungaling kailanman, sapagkat walang kabutihang may dudulot ito sa ugaling ganyan. Huwag kang umanib sa sabahan ng mga makasalanan. Tandaan mo ang araw ng pagsusulit sa Diyos ay hindi na magtatagal. Lubusan kang magpakababa at magpakumbaba, sapagkat apoy at uod ang parusang naghintay sa makasalanan. Sadyang patuloy ang pagpapaalala ng Ama at paggunita niya sa Kanyang mga anak kung paano dapat ang tupdin at gawin. At kung ikaw ay nasa Kanyang tuntunin at patuloy mo siyang hinahanap man din, patuloy niyang mapapakita at mapapakilala sa buhay na buhay. Halina mga minamahal, ang wika nga, huwag ninyong hanapin ang ikalulumbay nyo, kundi kung nalulumbay kayo'y iwaksin ang damdamin. At ang Amang dabhin upang kayo'y aliwin at malimutan nyo man din yaong kalumbayan. Yaw na nga ang dapat sa taong naninimdim. Ama ang kagamutan, siya ang kagalingan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya't ang taong sa Kanya'y nagtitiwala sa oras ng kanyang kahinaan at sa oras ng kanyang kaguluhan, sa oras na siya'y may nararamdaman, wala siyang dapat tugdin at gawin, kundi patuloy manalangin at manambitan. Sa gayon, mapapatotohanan ng Amang siyang tinatawagang tapat na kailan may di magbabago, pakikita niya kung paano kumilos sa mga anak niyang kumikilala sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sadyang dakila at buhay ang Ama. Mula kay Lucas. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik niya kay Jesus na pagalingin siya.
Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ang kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at ipinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin, at nangaral siya sa mga sinagoga at Judea. Paano mo ba sinasakatuparan sa buhay mo ang kabutihan? Patuloy mo ba itong ginagawad sa iyong kapwa at patuloy mo ba itong ginagawa? Patuloy na nasa ng Ama ay may laganap ang kanyang mabuting balita, may laganap ang kanyang mabuting gawa. At ang lahat ng kanyang anak na binahaginan, pawang ang layon at nasa nila'y tumupad man din. Kaya naman, sa pagtupad at pagtaliman ninyo, lagi ninyong asahan ang amang inyong sinusundan at tinutupad ang kanyang mga aral, siya rin sa inyo'y magpapalaya man din, katulad ng nilalagnat na biyanan ni Simon Pedro. Inatasan ang anak, inutusan naman ang lagnat. Lagnat mawala ka, wika niya. Sa makatwid, kahit ang naninimdim ninyong puso, maaring sabihan ng amang may kabutihan at may amang may kapangyarihan. Maari nang sabihin sa mga anak niyang, paninimdim, lumisan ka sa anak kong ito na sa akin. Panlulumbay, lumayo ka't ako ang magharing tuwiran. Kalituhan, maparam ka, ako ang kaliwanagan. Panghihina, lumisan ka't palalakasin ko ang anak kong minamahal. Ganyan na kabuti ang Ama. At ang bawat anak niyang sumusunod at tumatalima sa Kanya, nararamdaman nila yaon. Napapatotohanan nila yaon. Niloloob niya kung magkaminsan magbilang taong damdamin at kaisipan sila upang mapatotohanan niyang Ama ang salita niya'y buhay. Upang mapatotohanan ng Ama siya'y makapangyarihan. Upang mapakita ng Ama may magagawa siya sa kanyang mga anak na minamahal. Kaya nga, nais niyo bang makalaya? Mayroon ba kayong namumuo sa damdamin at kaisipan na bilang pagkatao'y nahihirapan? Halina kayo, ano man ito, kayang palayain. Kayo ba'y alipin at inaalipin ng may panlilindang? Lagi niyong tatandaan, ang lumbay ay di nakapananahan sa anak ng amang nagmamahalay siya, na nararamdaman siya at naninimdim man. Hindi niya ito pahihintulutan na igupon ng paninimdim. Kaya't ang mga anak niyang nagsusumakit at nagsusumikap na siya ipaglingkuran, patuloy siyang hinahangad na maramdaman, patuloy siyang minimithing paglingkuran, at patuloy siyang inaapuhap ng kanilang kaisipan upang ang dilim ay huwag maniig, kundi maparam at ang liwanag ang manahan.
Lagi niyong tatandaan, wala kayong tutunguhang hindi kayo makakaramdam ng paninimdim. Wala kayong tutunguhan, hindi kayo makakaramdam ng panlulumo kung ang puso nyo ay nalulumbay sa inyong mga minamahal. Subalit nasaan man kayo, kung kaaliwan ng Ama ang nararamdaman nyo, anak, asawa, kapatid, magulang, ang pinaninimdiman ninyo at pinananabikan, ang amang sa inyo'y tapat at sa kanila'y nagmamahal. Tuwirang mapapawi ang nararamdaman nyo bilang pang-agaw at panlilinlang ng kalaban upang kayo'y gupuin at makapangibabaw siya sa inyong lumbay ay samantalahin ang inyong kalakasan ay kanyang pahinain. Kaya't maging matalino kayo, mataluti, ang manlilinlang, magaling at marunong, makapangyarihan, amang mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, itaas nga ang kamay ng kapag umalis ang asawa, kung minamahal niya na hindi siya nalumbay. Meron ba? Umalis ang kanyang anak na hindi siya nalumbay, na mahal niya. Kahit nga minsan galit na galit ka na sa anak mo at parang sinusuka mo na siya dahil sa gawa niyang di tama, sa pagiging isang magulang mo, nananaig pa rin ang magulang mo, bilang magulang ka, hahanapin mo pa rin siya at mimithiin mo siyang mayakap. Makita, di ba? Sapagkat nananaig ang pag-ibig mo bilang magulang. Ang iyong magulang naman, na malayo, nananabik ka rin makita. Ang asawa mo minahal. Kaya't ang pamilya ay mahalaga, di nga ba? Subalit, wika nga ng Ama, di mo man kaano-ano, kapag nasumpungan mo ako, magiging kapamilya mo, magmamahalan kayo. Kaya naman ang wika ng Ama, sumainyo sa tuwinang kapayapaan at mag-ibigan kayo. Kaya ang pag-ibig na iyon, madarama ninyo sa kapwa nyo. Kaya nga, kung kayo'y nasa Ama, na ninimdim ninyong kapwa, aaliwin ninyo. Hindi yaong sa paninimdim sasamantalahin nyo, wala kayo sa katotohanan, demonyo nasa inyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat subukan ninyo, kapag ikaw'y naninimdim, at yung mga naaasar sa iyo, inaasar ka, mag-asawa sila, nagtatawanan, ikaw na may lumbay na lumbay, ano mararamdaman mo? Mag-ina sila, galak na galak sila, ikaw naman naninimdim, nanlulumbay sa anak mo, anong mararamdaman mo? Subalit, ang mga nasa Panginoon at tunay na ang mga kinikilala, nararamdaman nila ang kapwa nilang naninimdim. Kaya hindi sila magpapadagdag ng paninimdim nila, kundi silang aaliw. Hindi silang magpapagupo sa kapwa nilang naninimdim na lulumbay, kundi silang aaliw at magpapagalak. Mapapalad kayong mga ginagamit sa inyong kapwa para kayo'y magpaaliw, magpagalak, hindi kayo magpagupo. Sapagkat kung kinakalaban nyo ang katotohanan, sino kayo? Ngunit, kung inaayunan nyo ang katotohanan, kasama nyo'y Ama, kapiling nyo'y siya. Buhay ba ang Ama? Kaya't pawang katotohanan ang tinuturan ko, magalak kayo, magpugay kayo. Kung isa kayo sa taga-aliw ng mga nangungulila, na mga naulila, ng mga nangungulila sa kanilang pamilya, na nangungulila sa kanilang buhay, sapagkat kayo ang gagantihan ng Ama. Subalit, sa kabila ng inyong karunungan, nabatid ninyong may Ama at isa kayo sa nagbibigay lumbay sa kapwa nyo, parusay kakantan. Sapagkat alam nyo ang katotohanan, di nyo magawa ito. Kaya nga ang wika ng Ama, magalak kayo,
magpuri kayo kung ginagawaran ninyo ng kabutihan ng kapwa ninyo at patuloy ninyong minimithi ang magpakabuti. Kaya sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bawat isa may pinagdaraanan, mga minamahal. Subalit, ang mga lingkod na nagpapakatibay at nagpapakatapang sa larangan ng kabanalan ay damang-dama ang Ama kung paano sila lingapin, mahalin at aliwin. Nararamdaman nyo ba yan? Kumisan pinagsasabay-sabay man ni kalaban, subalit ang Ama naman ay tunay na nagpapaaliw pa rin. Isang halimbawa po, wala ako kahapon wala rin ako nina. Sumasabay naman ang kalaban. Yung aking manugang na buntis sabay inaalarma. Hindi pa naman kako yan malalabas, anak. Parang pina-force labor. Ay anak, force alarm lang yan. Hindi pa yan. Siyempre, kasama po yan namin. At pagkatapos ay naroon ka pa, may tatawag namang isa. At sasabihin ganon, alam niyo po, tinaas ko kamay ko. Sabi ko, Ama, ikaw ang kasama ko at ikaw ang pinaglilingkuran ko. Batid mo kung nasaan ako at ano ginagawa ko. Ang sabi mong maliwanag, kung alang-alang sa iyo ay iniwan ng minamahal, ikaw ang bahala, ikaw ang mangangalaga. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang gawin nyo, mga minamahal ko. Subalit kung magbibilang tao kayo at dadamhin nyo'y bilang tao, sadyang gugupit, magugupo kayo. Ngayon, kung nasa katotohanan kayo at nasa liwanag kayo, aba, alalahanin nyo, wag sarili nyo. Ang Diyos at yung kapwa nyo. At kapag inalala nyo ang Diyos at ang kapwa nyo, ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo kung paano kanya kalingain at aliwin. Subalit, kung isa ka pang nagpapabigat sa kapwa mo may lumbay, aba, baka pag dumating sa iyo ang bigat, mas higit na mabigat. Buhay ba ang Ama? Totoo yan. Hindi po ako nagsisinungaling, wika nga ng Espiritu. Kaya nga maliwanag ang katotohanan. Kapag nakikita mong naninimdim ang kapwa mo, ikaw na nasa katotohanan, aliwin mo siya. Kapag nakikita mong nahihirapan ang kapwa mo, ikaw na nasa katotohanan, pagaanin mo kanyang dinadala. Hindi ikaw iyong magpapabigat, ikaw pang magpapagupo at ikaw pang magbibigay kalumbayan. Ano ka? Demonyo ka pala. Buhay bang Ama? Mga minamahal, upang huwag kayong matawag na kataliwas sa Ama at kaayon-ayon ng kalaban niya, pakita nyo, padaman nyo, isa kayong taga-aliw, isa kayong tagapagpalakas, isa kayong tagapagbigay liwanag, isa kayong tagapagligtas. Sapagkat ginawa nyo yaon hindi para sa inyong sarili, kundi sa pagtalim at pagsunod nyo sa Ama. At lahat ng ginagawa nyo para sa Kanya, siya naman ang gumaganti para sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Anong silbi ng salitang wika ay ito? Ang magkakapatid sa akin ay nagmamahalan man din. At ang kilala ako at kinikilala ako, nararamdaman ang aking kalooban. At ang aking pagkilala sa kanila ay totoo man ding anak kong tatawagin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Huwag niyong samantalahin ang kahinaan ng inyong kapwa, kundi sa kanilang kahinaan kayo ang kalakasan. Huwag niyong samantalahin ang kalumbayan ng inyong kapwa, kundi sa kanilang kalumbayan matuto kayong umaliw. Huwag niyong samantalahin ang kaguluhan ng inyong kapwa, kundi sa kanilang kaguluhan kayong pumayapa. Huwag niyong samantalahin ang walang magagawang kapwa, kundi sa kanyang kawalang magawa, ikaw ang gumawa. Sapagkat anuman ang kabutihan yung ginawa, Ama ang may gantimpala. Samantalang ginagawa niyo lahat ng pawang mabuti, saksi siya sa lahat, at kayo'y
kanyang nilalaanan at paglalaanan ng matibay na ganti. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't maliwanag na umalis ang Kristo. Pagdatal ng umaga, lumisan na ito upang ihayo ang mabuting balita at ipakita ang mabubuting gawa sa makatwid. Isa ba kayo sa tumatawag na Panginoon kong Heso Kristo, Diyos ko at Ama ko? Maging kaakibat ka sa kabuti at kabanalan, huwag kang maging kataliwasayan sa gawang mainam. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dahil kumilos ang Ama at ang wika, sulong anak, umuwi ka't panaligan mo, hindi pa. Aabutin pa yan ng Setyembre. Oh, 6 na araw pa daw. Ang tinin mo, hindi na. Alam niyo po, sabi nga, talagang buhay na buhay ang Diyos eh. Wala pong pagkabula, ang Diyos ay Diyos, noon, ngayon at kailanman. Namatay ang aking tatang. Ang sabi niya, huwag kayong malumbay, isa lumisan, may kapalit yan. Nangusap po yung, doon ko po napapatutuhan ng hindi ako nangusap. 3 pa ang kapalit. Nagtanungan yung mga 2 pwede pang manganak sa aming pamilya. Siguro si Bunso manganganak. Si Lynn manganganak. Ako hindi na, sabi nung 2, isang manugang at isang kapatid na si Marianela. Lalo naman si Apo Kunching, hindi na. Si ate, nag-iisip sila kung sino yung pangatlo. Maging ako rin po, hindi ko alam kung sino yung pangatlo. Yung pala, ako magkakaapo. Buhay ba ang Diyos? 3 nga po. Ngayon, namatay naman ang biyanan ko. Tandaan mo, anak, lumisan ang biyanan mo, may kapalit. Wala pa pong 7 taon, gusto nang masundan ng anak ko yung isa nilang anak. Hindi pa po, 5 taon lang sinusundan, hindi po nabuntis. Nagkaroon sila ng 7 taon. September 19, ka-birthday ko po, nakasalukuyang nagsasaya dito. Ang biyanan ko naman po ay tinatawag sa akin na nasabi ay, ihanda nyo na ang sarili nyo. Tawagin mo lahat ng mga apo at manugang, anak, mag-ipon kayo dyan. Wika po ng Espiritu nang tumawag doon. At mamaya na uuwi kami. Kami po, kaming pamilya naman. Hiniling ko po sa Panginoon, Panginoon, ayoko na pong abuti ang buhay ang biyanan ko. Ayoko pong makita ka akong papatiran. Sana po, hiling ko sa iyo, Panginoon, abutan ko na lang siyang wala na. Alam niyo po, kasalukuyan kaming gumagayak, 8:00, namatay siya. Tinura ng Espiritu pagdating doon. Sabi niya, may kapalit babae. Walang pagkabula po, babae ang apo ko. Nakapalit. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita, mayroong ura-urada pagdaka, pinakikita ang katotohanan at pagiging salita'y tapat at totoong magaganap. Mayroon namang pagtitibayin ka muna, titingnan ang iyong katapatan kung paniniwalaan mo at magtitiwala ka. Ngayon, kung sinusubukan ang inyong katatagan at ang inyong pong pananampalataya, huwag kayong pasusubok sa Diyos. Nang sa gayon, mapakita niya siya ay buhay na lumilingap, kumakalinga. Ngayon, kung tunay na lingkod kayo, alam nyo kung paano siya kumilos at kung paano siya gumanap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, dahil buhay ang Diyos, nakakatakot siyang talikdan. Nakakatakot siyang salansangin. Nakakatakot siyang iwanan. Nakakatakot siyang labanan. Kaya anong dapat mong gawin? Sumunod ka lamang. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag ikay nalulumbay, sabihin mo,
Panginoon, aliwin mo po ako. Pagalakin mo po ako. Idatal mo ang salita mo. Huwag ang salitang tao marinig ko. Buhayin mo damdamin ko na mula sa iyo, huwag ang damdamin ko bilang tao. Kapag tapat po kayo sa pagsusumakit niyong maglingkod at maging totoo sa Kanya, mararamdaman niyo po, pinakinggan niya kayo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Lagi niyong tatandaan, di niyo matatakasan, di niyo matutunguhan para piliin yung lugar, doon kayo maging masaya. Kaya kapag may kausap, mabuti pang umalis na sa lugar na ka para mapatahimik ako. Saan kaya ka mamumundo? Para ka matahimik at wala ka marinig. Umakyat ka ng bundok, marinig mo'y huni ng ibon. Opo, mayroon pong isang taong dumulog. Ayaw ko na po kasi yung paligid ko po ano. O anak, saan ka mamumundo? Kaya mo bang mag-isa sa bundok? Para wala kayo ka marinig at makita ang ipagkakasala mo, mamundok ka. Kung mamumundok ka, kaya mo bang mag-isa doon? Ermitanyo ka. Mahaba ang bolbas. Mahaba yung gaano katotoong kaya mo doon? Wala ka nakikitang kapwa mo, baka mabaliw ka. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung tutunguhan mo yung lugar pa rin, kapag may nakita ka nakakagalit, tao ka pa rin umalis, tao kang makakaramdam. Kaya, kapag gusto niyong takasan ang inyong paninimdim at ang inyong galit, siguraduhin nyo, damdamin nyo yung Ama para makatakas kayo. Subalit kung tatakas kayo at damdamin nyo yung tao, isip nyo yung tao, sigurado, wala pa rin pagtakas. Nandoon pa rin. At di pa rin napaparam. Yan ang sinasabi niyang maliwanag. Kaya pinagtanto ko pong maliwanag ito. Totoong totoo. Oo nga naman. Magbangon ka. Mahiga ka. Pag nalulungkot ka, punta ka ng mall, nananabik ka sa anak mo, hindi ka magiging masaya. Punta ka ng mall, nananabik ka sa asawa mo, hindi ka magiging masaya. Subalit, damhin mo ang Ama, magiging maligaya ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Gusto niyong masubukan? Subukan niyo. Gusto niyong mapatotohanan? Gawin niyo. Subalit kung hindi, at pinakinggan niyo lang, pumasok doon, lumabas doon, hindi mangyayari sa inyo. Aba, kaswerte naman itong buo. Pakitanggal mo. Maraming Kristiyano. Ba gusto mo, Cecil? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik
bawat araw may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari, manalig, umangkin at tanggapin. Oy, double-double. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Anak, anak, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tatandaan, laging may magagawa ang Ama. Sino nga bang hindi marunong umiyak? Gaano man katapang, gaano man katatag, may luha din yan. Sino nga bang hindi marunong matakot? Gaano man katapang, gaano man katatag, natatakot din niyang mamatay. Sino nga ba ang hindi nanghihina? Gaano man yan kalakas, gaano man yan katapang, dumarating din ang panghihina kapag siya'y may karamdaman. Subalit lahat ng ito, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ang nagpaparam. Nagbibigay lakas, nagbibigay sigla, nagbibigay liwanag, nagbibigay katatagan, nagbibigay kapayapaan, nagbibigay kapanatagan, nagbibigay sigla, nagbibigay buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, buhay. Bukas po wala tayong gawain, ano? Sapagkat napag-usapan po, kapag mayroon tayong chapter na mag-anniversary, susuportahan natin. Kaya yung may gusto pong tumungo na kapatiran, doon po sa ating chapter ng Baliwag, sa Matang Tubig, 1
first anniversary nila. Iyon po. Kaya po, alauna po magsisimula, 2:00 daw ang misa, kaya yung may gusto po, magtungo roon. Kaya ipagpaumanhin mga kaps, alagad at mga tagasunod na napospone po yung ating banding ng Martes, na dapat bukas, maalanganin po tayo sa oras. Dahil kailangan po alauna na andoon na. Kung ang banding po natin last 10, minsan po nagsisimula tayo, past 10, natatapos tayo mag-12, aalis po, ano po. Alam niyo po ang pinakagamot at pinakapampaaliw, maglingkod sa Diyos. Hindi man po sinasabing maglingkod kayo, maggamot kayo lahat mangaral kayong lahat. Kapag po lahat tayo manggagamot at lahat tayo ay mangangaral, sino pa po ang makikinig sa atin? Sino pa po ang gagamot? Lahat tayo manggagamot. Ano po? Ngunit, tandaan po ninyo, iba't ibang kaparaanan. Sa simpleng gamutan, kumisan tubig lang, nawala ang sakit. Kung bakit? Merong simpleng-simple, tulad ni kapatid. Hindi yan simple kasi patigas na Hindi na rin napalambot, hindi na rin Ibig sabihin, pinakikita lang ng Diyos kung pandoktor, kung pangtao, kung pag-espirito. Ibig sabihin, yung tao po, sa pamamagitan ng espiritu niya, kapangyarihan niya ay dumadatal, dumadaloy. Subalit, sabi nga, hindi lahat ng ginamot din sa science ay nabuhay, gumaling. Hindi naman din lahat ng ginamot sa pamamagitan ng ganito ay nabuhay, gumaling. Kapag hindi kalooban ng Ama, anuman ang kapaparaanan niya, ang pamamaraan niya, hindi makakayang sumasumpungan at makita ng tao. Kaya hahanapin ang pamamaraan, di po ba? Ngayon, habang nabubuhay, hanapin mo ang pamamaraan ng Diyos para nang sa gayon, ikaw naman na tao, na lingkod at tagasunod, kumikilala sa Kanya, makinabang naganap. Pagpalain kayo, mababait po kayo, no? Opo. Bagamat wala pong gawain kahapon, talagang inukol ko naman po yung araw ko at oras ko. Alam niyo po kung anong oras kami natulog, 1:00. Tapos 5:00, ito katawag sa akin. Wala na rin po akong tulog noon. Biyahe na naman po at sinamahan ko na naman po yung aking anak. At pagkatapos ayun po. Kaya masaya po kayo, no? Mabait po kayo, no? Mabait po talaga tayo, no? Mabait po tayo. Mabait po talaga kayo, no? Mahal niyo po ba ako? Dahil mahal niyo ako, uwi na tayo.